Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Tayo po ngayon ay nasa ika-21 linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nakita ni Propeta Isaías ang araw kung saan ang lahat ng bansa ay matitipon sa banal na lungsod at pararangalan ang Panginoon. Ganito rin ang pahiwatig ni Jesus na magwikang magtitipon ang kaduluhan ng daigdig sa piging ng kaharian ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nalalaman ko ang iniisip nila at mga ginagawa. Darating ako upang tipunin ang lahat ng bansa at mga taong iba't iba ang wika. Malalaman nila kung gaano ako kadakila. Malalaman din nilang ako ang nagpaparusa sa kanila. Ngunit magtitira ako ng ilan upang ipadala sa iba't ibang bansa. Susuguin ko sila sa Tarsis, sa Pul at sa Lydia, mga dakong sanay sa paggamit ng pana. Magsusugo rin ako sa Tubal at Javan at sa mga baybayong hindi pa ako nababalita sa aking kabantugan. Ipahayag nila sa lahat ng bansa kung gaano ako kadakila. Bilang handog sa akin sa banal na bundok sa Jerusalem, ibabalik nila ang mga kababayan ninyo buhat sa pinagtapunan sa kanila. Sila'y darating na sakay ng mga kabayo, asno, kamelyo, karwahe at kariton, tulad ng pagdadala ng mga handog na butil sa templo, nakalagay sa malinis na sisidlan. Ang ilan sa kanila ay gagawin kong saserdote at ang ilan ay levita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Hindi panghihinaan ng loob ang sinumang sumasampalataya kahit may pagsubok at paghihirap. Hinihimok ang lahat ng Kristiyano na magpakatatag at tingnan ang bawat paghihirap bilang pagtutuwid ng isang ama. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo? Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon, at huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang
kayo'y inari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinuwid ng kanyang ama? Sinong anak ang hindi itinuwid ng kanyang ama? Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya't palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at dipunin ang nalalabi pang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon sa kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya, "Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami." Sasagutin niya kayo, "Hindi ko alam kung taga saan kayo." At sasabihin ninyo, "Kumain po kami at uminom na kasalo ninyo, at nagturo po kayo sa mga lansangan namin." Sasabihin naman ng Panginoon, "Hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat ng nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at magngangalit ang inyong ngipin. Kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos, sina Abraham, Isaac at Jacob, at ang lahat ng propeta, at kayo namay ipinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag ng kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-21 linggo sa karaniwang panahon. Nung nakalipas na linggo, narinig natin ang pagpapahayag
tungkol sa dahilan ni Jesus kung bakit siya naparito. At narinig natin na sinasabing, naparito ako upang magdala ng apoy. At nawa, sabi niya, napagningas na ito. Yung apoy, nawa, nag-aalab na ito sa ating mga puso at patuloy itong mag-alab upang magkaroon tayo ng lakas na makasunod sa Diyos at magawa natin ang mga nararapat gawin upang tayo'y maging karapat-dapat na makapasok sa langit. Ngayong linggo namang ito, sa pamamagitan ng tanong ng isang tao na lumapit kay Jesus at ang kanyang tanong, kakaunti po ba ang maliligtas? Ilang milyon bang tao ngayon sa mundo? Bilyon na ba tayo? 1 billion na ba ang tao sa mundo? Sa buong mundo, no? Hindi lang Pilipinas. Sabi nila sa Pilipinas, overpopulated na tayo. Sa dami ng tao dito sa Gagalangin, dito sa Tondo, ilan kaya ang maliligtas? Natatanong niyo rin po ba yan? O kaya, sa tingin mo, maliligtas ka? Tingnan niyo nga yung katabi ninyo. Kasi yung tanong na ito, maaring ang pinanggagalingan ng tanong na ito ay mula pa doon sa paniniwala na sila lang ang maliligtas. Diba, meron tayong naririnig na isang sekta na nagsasabing, kami lang ang maliligtas. Pero ganun ba ang plano ng Diyos? Kasi kung intindihin natin, sa unang pagbasa, ang sabi sa pahayag ni Propeta Isaías, darating ang mga tao mula sa iba't ibang bansa. Hindi lang ang bayang Israel. Kasi akala nila dahil nga ang Israel, piniling bayan ng Diyos. Kaya ina-assume na sila lang ang maliligtas. Pero ipinaliwanag na ito, maging ni Jesus, mula kay Propeta Isaías hanggang sa panahon ni Jesus, na ngayon ay pinapahayag din, darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran. O hindi na ito exclusive para sa kanila lang. Naintindihan po ba? Uy, ising. Baka hindi tayo maligtas nito. Tutulog-tulog tayo. Kaya po pwedeng, mula sa tanong, kakaunti po ba ang maliligtas? Hindi ito sinagot ni Jesus ng, 150 lang, 250 lang ang maliligtas. Pwedeng lahat. Pero yung katotohanan, hindi lahat. Pero ang sabi ni Kristo, kaya nga, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. So imagine natin, so yung langit pala, para makapasok, hindi pala ito bukas na bukas. No? Yung halimbawa, 2 gate, no? Talagang bukas, lahat makakapasok. Hindi makipot ang pintuan papasok sa langit. Para makapasok ka, ikaw lang. Hindi naman sinasabi, pumila kayo, pumila kayo, huwag kayong atat, di ba? Huwag kayong, baka magkagulo pa kayo, mag-uunahan kayo kasi hindi talaga makakapasok. Kahit mauna ka pa, kung hindi ka nararapat, di ka talaga makakapasok. So, kung imagine niyo lang, kung makipot ang pintuan, imagine niyo paano ka makakapasok kung ang daming naka-attach sa iyong katawan? Kailangan mo alisin, anuman yung pabigat, anuman yung mga daladalahin mo na magiging hadlang para makapasok ka sa langit. Parang na-try nyo na bang pumasok sa isang gate? Yung ikaw lang talaga, katawan mo lang talaga. Pag may dala kang bag, hindi ka kasya.
So, pwedeng yung mga baggages natin, yung mga daladalahin natin, yung mga naka-attach sa atin, baka yan ang maging hadlang. Kaya nga sa pagsikapan ninyo. So, kung pagsisikapan natin, okay, alisin to, alisin yan. Alisin to. Kasi sa langit nga, di ba, wala na tayong kailangan. Sinabi naman ni Jesus yan eh. Doon wala nang kalungkutan, wala nang hirap, wala nang sakit. Wala na tayong kailangan. Walang entrance fee. Ang pang-entrance lang natin ay kung tayo ba ay nagsikap gumawa ng matuwid. Yan din pinahayag ni sa sulat sa mga taga-Hebreo. Pagsikapan ninyong tahakin ang daan at ang landas na matuwid para makapasok tayo sa langit. Gusto naman ng Diyos, makapasok tayo sa langit. Pero ang tanong, gusto mo bang makapasok sa langit? Hindi ito ay random na, ikaw pasok ka, ikaw pasok ka. O ikaw na kumuha ng budget para sa flood control, pasok ka. Ganun ba yun? O ikaw na nagtiis nung Biyernes, no, na lumusong ka sa baha, na leptospirosis ka, pasok ka sa langit. Hindi ganon. Kundi, ang kailangan natin mapagnilayan, paano ba tayo namumuhay? Anong uri yung lifestyle natin? Paano tayo nabubuhay? Kaya pagtiyagaan, sabi niyo, pagtiisan ninyo, yung mga taong nagtiis sa mundong ito, yan, mataas ang posibilidad. Pag sinabi kasing nagtiis, pinagtiisan mo yung hirap, hindi mo ginawang magnakaw para guminhawa. Nagtiis ka sa hirap, at yung mga nagtiis hanggang wakas, na sinikap maging mabuti, sinikap hindi magnakaw, sinikap na hindi mandaya, yan ang mga makakapasok sa langit. O, hindi lahat ng nagsisimba makakapasok sa langit. Kasi madaling magsimba. Umupo dyan, tumayo, pang-attendance. Pero di ba sabi nga dito, Lord, di ba, kumain kami, uminom kami, kasalo ka. Nagsimba kami. Eh, sabi, who you? Hindi kita nakikilala. Di ko nga alam, taga saan kayo eh. Paano tayo makikilala ni Kristo kung hindi nga natin siya kinakausap? Hindi na nga natin siya kinikilala. Tapos gusto natin pumasok sa langit? Pero tandaan niyo rin po ha, sinabi dito, maraming tao, buhat sa silangan, buhat sa kanluran. So ang kaligtasan, tandaan niyo po ha, ang kaligtasan ay para sa lahat. Hindi lang Katoliko ang maliligtas. Hindi lang Katoliko ang makakapasok sa langit. Lahat may posibilidad dahil lahat inaanyayahan ng Diyos. Kaya muli no, kung gusto natin pagsikap, makapasok sa langit, may panahon pa tayo. Binibigyan pa tayo ng oras, huwag nating sayangin. Bilisan na natin, no? Tingnan niyo mga itsura ng katabi ninyo. Malapit na, ha? Malapit na. Bilisan mo na. Di ba? Parang may urgent na panawagan na ito, eh. Bilisan mo na. O kung mayroon pang bagay na kailangan mong alisin, minsan, matanda na, gambling pa rin ang lifestyle. O, paano? Tapos gusto mo pumasok sa... Imbis na ipangsugal mo yan, ipangtulong mo sa kapwa. Imbis na ipangsugal mo, ipaayos mo na lang itong simbahan. Di ba? Maging mabuti pa. Sa kahuli-hulihan. Di ba? Kasi mahalaga yung mga ginagawa natin sa mga huling sandali ng ating buhay. Sayang eh. Di ba?
Huwag mong sayangin ang mga biyaya na ibinibigay sa iyo. Lalong-lalo na, huwag mong sayangin ang buhay mo. Mas mainam at mas masaya kung lahat tayo makapasok sa langit. So lahat ng magiging hadlang o nakakahadlang para makapasok tayo sa isang makipot na daanan, ngayon pa lang, simulan mo nang i-detach ang iyong sarili at kilalanin at tanggapin ang Diyos. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawaan ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang daan sa iyong paghahari, Ama, ay nangangailangan ng isang radikal na pasya, dito at ngayon. Isang pagpili sa iyo na dapat naming gawin sa tuwina, kailanman at saan man. Tulungan mo kaming maipangyari ito. Ang ating itutugon, Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, gabayan mo si Papa Leon, mga obispo, pare, diakono, at kaming mga laiko, upang sa paggabay ng iyong Espiritu, aming piliin ang mga desisyong makabubuti para sa simbahan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo ang aming mga pinuno sa pamahalaan upang maihandog nila ang iyong mabuting kalooban sa bawat mamamayan sa pamagitan ng pagpapatupad ng mga patakarang nagtataguyod at nagtatanggol ng dignidad ng tao. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, makatagpo nawa ng kaaliwan ang mga taong dumaranas ngayon ng matinding paghihirap sa aspektong pinansyal, emosyonal o espiritual. Sa iyong presensyang matatagpuan sa aming katapatan sa pag-ibig at paglilingkod sa bawat isa. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, yakapin mo ang mga yumao, lalong-lalo na silang malalapit sa aming puso. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdaan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Carmelita na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mabigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayoy ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon.
at sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.